Sa palagay ko, ito ay eye-opener sa ating mga kababayan, sa ating mga mahal sa buhay. At syempre, yung mga kamag-anak natin na gustong maparito sa Canada at magkaroon ng status din pagdating ng araw o kaya naman bibisita lamang. Bakit ko sinabing eye-opener ito? Dahil marami sa mga kababayan natin ang hindi ko naman sinabing naghirap or what, or nagkaroon ng problema doon sa mga issue ng health, lalong-lalo na sa health. Dahil kung makikita natin, napakarami ng population o yung bahagdan, porsyento ng mga kababayan natin na gustong makarating dito sa Canada. At isa nga sa mga tinitignan, syempre, ng mga kababayan natin ay magkaroon ng unification, kumbaga, yung family at magkaroon ng, sabi ko nga, status dito. O let's say na talagang gustong manirahan na dito. Kasi lately, may mga kababayan tayo na nababalitaan natin at nakikita natin doon sa mga pages ng Filipino website na humihingi ng tulong. Well, hindi naman po talaga masama yun dahil kababayan din natin sila at kahit pa paano, nag-aabot din naman tayo kahit pa paano nga ng tulong sa mga kababayan natin. At ang mahirap lang dito kasi ay nandito na sila, dito sila inabutan, sabihin natin, ng kamatayan o ng pagkakasakit. So ang nagiging, kumbaga, resort ng ilang mga kababayan natin ay GoFundMe. Hindi naman masama talaga ito. Kaya lang, ang tinitingnan kasi natin dito ay magiging issue ito pagdating ng panahon na naranasan na natin o kaya naman nakita na natin o kaya naman ay nandyan na sa harapan natin. And this is an eye-opener talaga para sa lahat ng mga kababayan natin. Kahit kami mismo ay naging takbuhan namin yung mga ganitong issue para pag-isipang mabuti kung yung next step ba natin ay tama o yung mga future na plan natin ay tama. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Sabi ko nga, yung ilang mga kababayan natin ay naging takbuhan yung GoFundMe. Pinapanalangin namin, knock on wood, sabi nga natin na hindi naman mangyari sa amin ito. Ito lang lagi naming tinitignan. Bago pa man nagsimula yung application ng parents-in-laws ko, halimbawa, ay kahit na yung mga in-laws ko, yung mga kapatid ng asawa ko dito at kahit na yung mga kapatid ko, sinabihan ko na sila, una pa man, na napakahalaga ng insurance, life insurance and so on, na makatutulong pagdating ng panahon na talagang kailangan mong magamit o kailangan talagang gamitin. So yung parents-in-law ko, nung nakita namin na meron ng positive na result from IRCC na pwede na sila mag-apply ng kanilang permanent residency dito sa Canada, ang sabi ko agad sa mga sister and brother-in-laws ko, pati sa asawa ko, na hindi lang yung application ang dapat nating paglaanan, kundi maging yung mga insurances nila and of course yung life insurance. So, bago pa man mag-start talaga yung application namin for them, tinanong namin, minabuti namin na magtanong-tanong kung saan yung pwedeng life insurance, At minabuti rin namin na magkaroon ng pag-uusap with regards to ano yung pwedeng gamitin na insurance para sa aming mga magulang na parating dito na knock on wood, again, pagdating ng panahon na magkasakit o kaya naman ay sabihin natin mawala sa mundo. Hindi natin pinapanalangin. Pero, kumbaga, tignan natin yung future, Dumating sa pagkakataon na kami nag-usap-usap, ano yung plan, ganun nga. And sabi namin, dapat kuhanan natin sila ng life insurance para na sa ganun, pagdating ng panahon, wala tayong aalalahanin. Kasi nga, thankfully, kung napapanood nyo yung vlog ko nung mga nakararaan, January, nung last na taon, ay dumating sila dito, Na-approve yung kanilang visa, yung permanent residency. At luckily naman, we're blessed na pinagpala kami na mabunot yung aming pangalan for nomination sa parents and grandparents nomination program. At yun nga, natapos namin yung application, nabigay namin lahat ng application, approved. At yun nga, approved in 2024. So 2025, nakarating sila dito. So mahigit isang taon na po sila ngayon dito sa Canada, yung mga in-laws ko. What I'm saying is that wala akong pag-aalinlangan, halimbawa, dahil darating sila na permanent resident dito sa Canada and
yung aking mga in-laws ay siyempre medyo matanda na sila, may diabetes, ganyan, may mga komplikasyon. Siyempre, inihahanda natin yung sarili natin. Kaya nga sabi ko sa mga kapatid ng asawa ko at sa asawa ko mismo na kailangan i-ready natin yung sarili natin na kapag nagkasakit, meron tayong, hindi tayo yung kumbaga maglalabas ng malaking pera para sa gamot or what. Kasi pinanalangin namin, niready namin sarili namin na sana pagdating nila dito ay permanent resident sila. At nangyari naman na permanent resident nga sila, no? So we're very thankful sa ganong option. Gayon din, yung mga tito and tita ko, nung dumalaw sila dito sa Canada last summer lang, ang sinabi ko sa pinsan ko, you have to secure kasi hindi natin alam panahon. Si tita ko, medyo matanda na, yung tatay at nanay mo, hindi natin alam kung ano yung mga pangyayari. So although dumating yung mga tito at tita ko dito para bisitahin yung aking pinsan as a visitor's visa o kaya naman as visitor dito sa Canada at tinanong din namin kung sino yung mga expert with regards to visitor's visa at nakita namin yung kahalagahan ng insurance. So thankfully, ang salita nga namin, di baling magbayad na tayo, huwag nating magamit, huwag lang silang magkasakit or what. And dininig naman ng Panginoon na hindi namin nagamit yung insurance, nakarating sila dito sa Canada ng matiwasay, maayos, na-enjoy nila yung kanilang pag-stay ng 1 month. Well, parang 3 months sana, kaya lang umuwi na sila kasi may mga bukid na kaya asikasuhin, pigirin na dapat asikasuhin, kaya umuwi na din sila. And then, another thing, doon sa mga in-laws ko naman, nung dumating dito, sabi ko sa asawa ko, pagdating ng mga sister and brother-in-law ko, gusto ko kako na yun ay secure tayong lahat, no? Kasi hindi natin alam yung future nga. Yun ang palagi ko sinasabi, hindi natin alam yung future. Dapat in few months time, makakuha sila ng kanilang life insurance. Halimbawa, may mangyaring masama, again, knock on wood, ay may pagkukunan o kaya naman ay may pera sila na gagamitin. So yun po ang ibig sabihin nun. Inire-ready mo ba yung sarili mo for death, for sickness, for illness? Not really. Pero yung security mo bilang nandito nakamag-anak nila, yun ang mahalagang inire-ready natin. Yun ang mahalagang tignan natin o yun ang mahalagang pag-usapan ng family. Hindi yung kamatayan, hindi yung sickness, darating at darating dyan. Pero kung minsan ang hindi dumarating ay yung pera, sa totoo lang. Sabi ko nga, this is an eye-opener sa aming family, dito sa pamilya, sa circle namin, na siyempre iba't iba tayo ng kaisipan, ano? Dumating yung kamag-anak nila, nandun na sa hospital, dumating yung magulang nila ay bedridden na, something like that, na hindi naman talaga inasahan. Wala naman talaga may gusto nun. We're not praying for that, diba? Ang gusto lang natin ay magkaroon ng katiwasayan ng isip, siyempre, sa mga susunod pa. Gaano kahirap yung maglabas ng $10,000, $20,000, $30,000, lalong-lalo na kung katulad namin na ordinaryong manggagawa. Mahirap sa amin yun, no? Kaya nga, ang participation ko palagi kapag may darating kaming mag-anak dito sa Canada, I would say, at laging ko sinasabi na, be ready doon sa gastusin, medical, and of course, be ready kung halimbawa magkasakit o mamatay, something like that. I'm not proclaiming it, no? I'm not proclaiming it. Alam ng Panginoon kung anong desire ng puso namin, ko at ng asawa ko bilang mag-asawa na para sa katiwasayan ng bawat isa, no? Ayaw nating mangyari na dumating yung panahon, sabi ko nga, na nagdarahop yung kaisipan natin, nagdarahop yung puso natin. It's because wala tayong magawa, ang hirap. Yes, ang katotohanan niyan ay money matters din po pag pumunta tayo o nagpunta tayo dito sa Canada as visitors, permanent resident. Mabuti kung permanent residency na resident na nakarating dito sa Canada kasi medical expenses, hospitalizations ay lahat naman po ay libre kasi permanent resident ka nga, di ba? But kung visitor o kaya naman panandalian lamang at yung status nila ay hindi pang permanent o hindi citizen, medyo mahirap po talaga yung bagay na yun, no? So again, sana po nakatulong itong idea na ito. Again, we're not proclaiming death, illnesses, sickness. Nire-ready lang po natin yung sarili natin para sa mga pagkakataon na hindi natin inaasahan. So sana po ay nag-enjoy kayo sa pag-uusap natin ngayon. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog.